Ayun naman mga kaibigan naman, good morning, good morning, good morning, good morning on a Saturday, rainy morning ba? Ay Bon, kung napansin nyo, kung nag-scroll down kayo sa mga comments, marami pa po talagang ang nagsasabing split par blue. Ano po, yun po, meron pa po ako na tsempuhan, split B1, B2. Wala po natin, di po natin sinisisi sila. Dahil nga po hindi po sila na kumbaga na nabigyan or nakabasa or nakapanood ng tamang kaalaman ng color genetics. So kaya naman nandito tayo para linawin at maging maayos yung pag-ID para maiwasan po ang kalituhan. O di ba? Dali. Po mga kaibon par blue ito. Ito yung kay Fortune ba to? Pat Bernardes Wait kay Pat Bernardes Fortune. Ayun naman ayun Ayan, hindi masyado makuha yung pagkadilaw Ayan Non-OPA po yan Ayan yung B1, B2. Yung talagang traditional na tinatawag nating par blue. Kung mapapansin nyo, kasi may panturo natin mapapansin nyo mga kaibon hindi po yan hindi po yan ayun par blue siya, hindi siya violet. Mukhang wala rin siyang kargang dark factor. At non-OPA mga kaibon. Ayun kitang-kita yung grayish pa dito. Non-OPA. Yun. B1, B2. Bakit ko po sinasabi? Ito pa pala. Isang par blue pa. Hindi yan Sorry. Kaya yan. Ayun. Again shout out tayo kaya Eco Okay Soba. Salamat po Eco Okay Soba. Ang ganda ng presentation nyo dito ang alam ko taga-Indo ito. Kakatuwa. Ngayon, ang homozygote aqua niya, ito po yun, homozygote aqua. Papansin nyo, non-OPA din. Ayan, kitang-kita yung may pagka-light gray or grayish na melanin dito. Diba? So, homozygote aqua, par blue din po ang tawag dyan. Ulitin natin, par blue din po kahit aqua homozygote. Ipapalawag natin kung ano nga ba yung par blue. Di bigyan mo ngayon siya ng aqua blue 1, non-OPA rin. Ayun, aqua blue 1, yung pinaka-phenotype niya po ay par blue. Okay, ginamit ko yung salitang phenotype kasi ang genotype niya aqua heterozygote blue 1. Pero the phenotype itself is par blue. Okay? Etong aqua blue to, ganun din po ito kung mapapansin nyo. Kaya lang ito may violet sayang. Sana nakakuha siya ng aqua blue to na walang kargang violet. Ayun lang po pala. May manilaw-nilaw dito. Kaya par blue rin po yan. Okay? And of course, ang blue 1, blue 2. Ayan, sinasabi ko, ganda rin ang kuha niya rito. Parang kay Fortune, Ayan. Par blue po yung phenotype na yan. Pero again, yung genotype niya is heterozygote blue 1, heterozygote blue 2. Okay? Ayun. Bakit? Meron pa pala tayo mga kaibon, Shoutout naman kay Joel Palma. Kahuntahan natin to. Matagal-tagal na rin. Noon pa. Nung di pa tayo nagbablog. Ayun naman ang aqua niya. Mga kaibon, aqua po ito, Aqua ng Rosicolis. Ayun, Kaya nga po na-recognize na may aqua na sa Fisher kasi kitang-kita yung pagkakahawig at kanyang pati yung mode of inheritance. Ganda ng long feather po ito. Tingin ko. Ganda ng long feather ng aqua sa Rosicolis naman. Okay. Bakit po natin pinapakita yung mga yun at par blue ang tawag? Siguro po marami-rami na yung teka. Medyo nagutom Back to basics na masarap to. Eto na naman tayo. Blendy stick with buko juice. Joey at Chenza Savory. Okay. Par blue. Pero bago yun, sensya na. Nag-vlog agad. Nagutom. Ayun. Pero bago po yung mga kaibon, nakakatuwa yung mga sumagot sa quiz natin. Nakakatuwa naman talaga. Ano ba yung quiz natin? Ito, basahin muna natin to bago ituloy natin yung puntahan tungkol sa par blue.
Ay, tinanong natin ha, recessive ang aqua pero maladominant ang kilos niya kapag ipinari siya sa A, lovebird na tumitilaok, tok-tokak. B, sa color mutation na blue 1 at blue 2 naman. Okay, tinaman natin ang mga sagot ng ating mga kaibon. Ayun ha, all comments. Adrian Magtibay ha. Meron siyang pinaliwanag dito. Babanggitin lang natin to, medyo mahaba ha. At pagtutuon na natin to ng pansin, Adrian Magtibay, Vince Aginsin. Pwede pong A, sir, kasi bihira po yun. Ayun, gusto niyang tumilaok. Pero B po ang sagot ko. Jaime Abengosa Jr., maganda sa tumitilaok. Di pa ako naka-iring na tumitilaok eh. Ayun naman. Pero ang sagot niya, B. Correct. Ito, kay Arnold Hoyo A. All in po ako, sir, sa A. Ako din. Gusto ko tumitilaok. RG Alfred Abadjano III. A. Lovebird na tumitilaok. May waga talagang pag-iibon. Sabay tawa. Roslyn Regondola. B, sir. Pero walang tilaok. Jam Mini Avery. B as in birds. ET ba to? ETL. Doon po sa tumitilaok na blue 1 at blue 2. Ayun, huling-huli niya. Doon na tayo sa tumitilaok na blue 1 at blue 2. Ito, sabi din ni Jayo Mini Avery. Lovebird na tumitilaok ng color mutation at B1 at B2. Ayun, napagsama niya rin. Paul Denaman. B is the answer. Ayun. Mau o Mau ND. Doon pa din ako sa tumitilaok. O nga naman, ako din. Bronogi. B po, ayon sa natutunan ko po sa iyo. Ayun, thank you. J Trills. B, blue 1 at blue 2. Ha? J Trills. Prince Policarpio. Naging dominant po pag ayaw pa. Ayun. Naging dominant po pag ayaw payagan ng asawa bumili ng ibon. Recessive naman pag sure buyer daw pero naging ghost na lang pag takdang oras na. Ayan po. Okay, ibon. Marami nakaka-relate dyan kay Prince Policarpio. Ay po, si Phoenix Caparas ha. Shout out sa mga BLBG. B, pag may asawa, ayun, yari. Kashabit, ha? B, Ker, Desenya, Katigbak. A po, bossing. Ayun naman yung tumitilaok niyang manok, oh. Nag-viral na to. Umabot na sa GMA News naman. Congratulations, Ker, Desenya, Katigbak. Minor De Jesus Perfinian, ha? Shout out, B1, B2, B. Ayun naman, dahil nagtataglay po sila ng allele genes. Mga allele genes po sila. Tama po, ha? Sila ay mga allelic genes. Minor De Jesus Perfinian. Richard Salazar, B, sa color mutation na blue 1 at blue 2. Aba, panalo, Richard. Edward Shoson Navarro, B, correct. John Jaway o Jaway Palma. So, pwede po ipares aqua sa blue ino. Pwede. Babanggitin lang natin to. Bibigyan natin itong pansin, mga kaibon. Gilbert Andrew Perez, A, sabay tawa. Roy, B, turo ni Laberts and Color Genetics. Okay, correct. Rafael Sabino, B, Mondre, B, Hernani Villamaria de la Cruz, B. Ayun. AMM, A. Ayun, lovebird na tumitilaok. O nga naman. Julius Flores, BLBG rin to, no? B po. Darwin Lerona, sir, may possibility. B ang sagot niya, no? Sabay tanong, may possibility bang maglabas ng aqua sa parisang back-to-back green o pa possible aqua? May possibility kasi pag possible po, dalawa lang ang resulta. Pwedeng may karga, pwedeng wala. Sa palaran talaga kayo dyan, mga kaibon. Darwin Lerona. Sol Benedict, B. Ayun. Ben Macaya, B. Jun Enrique, sa B po. Jupiter Aguilar Ramirez, B naman. Tama nga naman. Danico Lee Duran Esma, ayun, oh. Reggie Pineda, B po. AJDP, B. Jones Eslao, B. Edmar Jun P. Campos, B. Al Montales, A. Sabay ngiti na natatawa ka na. Nilo Aniceto Baluyot, B. Abu Jas, ayun, star sender natin to, from Zamboanga City naman. R. Errol Intong, A po, sabay tawa, lol. Rolly Villegas, B, sir. Joey Corpus, B. Fritz de Guzman, B. Yun, no, si Manny, Manuel Jr. Sueña Abrillo, B. Asawa na maladominante, B1, B2. Ha? BLBG, Manny, ha? Jesse Usero, ayun naman, nagpakita ng kanyang baka bluto ito, no? Kaglensky, B, sir. B. Ayun. Avery, A. Sabay tawa ng todo. Ayun si Gerson Cruz Luciano. Ganda ng pinakita, oh. Tumitilaok. Crossbreed na to ng manok, tsaka ng lovebird na tumitilaok. Jesse Usero, ayun, ay may pinakita na naman.
Eric Sulmata naman, B, katropa natin yan ha. Shout out kay Eric Sulmata at kay Pretorianes na rin ha, kay Kaolan. Gerald Dais, B, ayun. Maingok Salon, aba, Nelbe ha. Nueva Ecija, La Birds ha. And Nueva Ecija, Legendary Birds Enthusiast. Ayun naman, Nelbe. Vice President po, si Maing Oksalon. Sa tumitilao ko, bro, kasi ibabangga. Baka paglabas ng anak, tumitilao din. Joke lang. AB, ano ba to? AEB. Sure kak na ba pag tumilaok? Para sana hindi na kailangan nyo magpa-DNA. Tama nga naman. Makakatipid sa DNA. Ayun, meron siyang pinakita rito. Si Fermin Dasig Nolasco Jr. Yung tumitilaok. Aba, hindi ko pala to na like. Mga bago lang siguro ito. John Jawai Palma. Ayun, may pinapakita ng mga B1, B2 yata ito. Ayun, mga kaibon. Nakakatuwa, ha? Di ba nakakatawa pag may exam? Meron pa nga nag-comment na nakalimutan ko na sabi niya. Sir, pwede na uli magpa-exam. Balik. Teka nga. Coffee muna tayo mga kaibon. Ayos. Panalo. Siguro ko lang mga 4 to 5,000 followers. O sabihin natin, 4,000 followers yung mga bago. Hindi na po nila nabalikan. Meron na po tayong lagpas 2 months na. Yung tungkol lahat sa Parblo. Medyo ang dami nga po nung likes, 1,000 likes, tsaka umabot na ng 40,000 plus yung views. Pinapakita dun talaga. At pinapalawanan ko po yun ng mas komprehensibo. Ano ba talaga ibig sabihin ng Parblo? Ulitin ko lang ngayon. Para po dun sa para po sa mga bagong followers kung hindi nyo po nabalikan. Pero pakiusap po, balikan nyo po yung mga vlog. Ang dami pong sagot nyo na sagot nyo. Mga tanong nyo na masasagot. Okay. Bakit po hindi na-split basta-basta ang Parblo? Kasi nga po, ang Parblo po ay ibig sabihin po talaga ng Parblo ay bingo! Meaning partial blue. Ayan linaw ulitin natin Ang ibig po sabihin talaga ng Parblo is partial blue. Pag sinabing partial, hindi solid blue. Ulitin natin partial lang Sabihin natin may percentage, maaring ang natanggal niyang sitasin is nasa 50% or nasa 60 to 70%. Hindi niya natanggal ng 100% ang sitasin. Kaya partial blue siya. Kung kabisado niyo po yung blue mga kaibon, kung ano yung galawan niya, sa mga nakaraang vlog din po yan, sana nga balikan nyo. So ngayon mga kaibon, ang tawag din sa partial blue or Parblo is partial sitasin reduction. Ayun po yung tawag din ni Dirk, which is the more correct technical term. Pero kung ayaw nyo masyadong technical, okay na, sabayan na natin ang tawag nyo, Parblo. Hindi siya solid blue, hindi siya partial blue. Ulitin natin Ito. Okay. Tingnan mabuti Hindi po siya solid blue kasi nga partial lang siya. Medyo may pagka-greenish pa siya. Kaya nga homozygote aqua, Parblo din. Ganon din yung aqua blue 1. Ganon din yung aqua blue 2. Manilaw-nilaw dito. Meron pa rin sitasin. Ganon din yung blue 1, blue 2. Kumbaga, in between ng green at blue. Kaya naman, yung sa wild type nga saan ba yung mga wild type natin? Ayun! Ito pong pure green, ancestral green, o yung wild type form. Again, non-OPA yan Yung wild type form ni Joey Atienza naman makikita nyo mamula-mula at dito medyo yellow, orange, red na nagsasama-sama na dito sa part na to. Okay, sa may bandang bib. Pero overall, pula siya. Okay? Ayan po yung wild type form, pero ito pure green to, ancestral green ni Joey Atienza. Ngayon, bakit siya tinawag na partial blue? Kasi nga po, yung pagkapula nag-iiba na. Ibig sabihin, nabubura niya dahan-dahan, nagkakaroon ng yellowish, o yung iba naman mala-orange, at yung iba naman, eto nga, dilute orange, tulad naman dito sa homozygote aqua. So, ganun po ang galawan ng partial blue, hindi solid blue. Yun ang pinagkaiba. Partial lang, hindi talaga blue, solid blue. So, ngayon mga kaibon, yung tanong na bakit po ako ini-encourage ko kayo na wag na po natin gamitin yung as much as possible. Hindi ko naman kayo pinipilit, as much as possible lang, walang pilitan. Ibon nyo po yun. Pero para maging consistent at mawala yung kalituhan,
as much as possible, gamitin nyo na lang yung salitang par-blue pag phenotype o hitsura yung pinag-uusapan. Mas tama po kung sasabihin nyo ang phenotype niyan ay par-blue. Kasi marami pong genotype ang par-blue. Ayun na nga, pwedeng aqua blue 1, yun ang genotype niya. Pwedeng aqua blue 2, pwedeng B1, B2, or homozygote aqua. Homozygote turquoise naman sa Rosicolis. Ha? Yung mga nag-aalaga ng Rosicolis, yung turquoise po, par-blue po iyon. Ganon din po yung aqua ng Rosicolis. Partial blue po sila. Okay? So, pag ginagamit nyo ngayon sa pag-ID ang partial blue, mga kaibon, ang unang tatanungin ng karamihan, pag medyo alam nyo na po ang kalakaran ng color genetics at yung paliwanag natin dito sa par-blue, ha? Ang unang tatanungin, anong klaseng par-blue? Kasi may aqua B1 na par-blue, may aqua B2 na par-blue, at yung matagal ng par-blue unang lumabas, B1, B2. At yung aqua homozygote mismo is par-blue also. Ganon din po ang turquoise sa Rosicolis, par-blue din po siya. So, iisa lang po ang ibig sabihin, mga kaibon. Actually po, ang partial blue o par-blue ay kategorya. Category po. Sa category po na yon, marami pong, kumbaga, nakapaloob sa category. So, ito na yun, ha. Tandaan nyo. Ay, wait. Tandaan nyo, ha? Ang par-blue po ay category. Lagay na natin dito. Category. Ayun, no? Category. Pasensya na sa sulat, no? Ganda, no? So, ang par-blue po ay kategori, kategorya. So, ano po mga nakapaloob sa partial blue? Na nga po. Ano ba yung mga nakapaloob? Ayan, oh. Marami na, oh. Isa-isayin natin. Yung aqua po, homozygote. Aqua homozygote or homo, hindi, pinipilit ko pong wag munang i-abbreviate para makabisado nyo. Homozygote po. Yung iba, pinapaikli. Homo na lang. Ang aqua homozygote, ayan po yan. Par-blue po yan. Ha? Ang phenotype niya par-blue, ang genotype niya is aqua na homozygote. Okay? Ganon din po yung aqua blue 1. Okay? So, ito, aqua blue 1. Nakapaloob po ang aqua B1 sa partial blue. Partial blue po ang tawag dyan. Ganon din po ang aqua B2. Aqua B2. Ayan, no? Partial blue din po. Ganon din po ang B1, B2. Partial blue. Ganon din po ang turquoise. Ayan, no? Marami pong turquoise sa iba't ibang parrot species. Sa ibang parrot species, maraming turquoise mutation. Sa Rosicolis, ang turquoise nakikita natin. So, at least, 1, 2, 3, 4, 5. At least, so far, meron po tayong at least 5 klase na phenotype na par-blue or partial blue. Kaya po, pagka binanggit natin na split sa par-blue, yung ibon nyo, yung ID nyo po ay split sa par-blue, naku po, ang dami nun. Anong par-blue yun? Aqua homozygote ba yun? Aqua B1 ba yun? Aqua B2 ba yun? B1, B2 ba yun? Na most likely, yun yung ibig nyo sabihin. Turquoise ba yun sa Rosicolis? Pero ito madalas yung ibig sabihin pag sinasabi yung split. At lalong hindi po magiging accurate kasi po hindi po na-split ang B1, B2. Bakit po? Lilinawin natin. Pati aqua B1 po, no? Hindi din po natin pwedeng sabihin split aqua B1, split aqua B2, split B1, B2, or split par-blue. Lalong di na pwedeng sabihin split par-blue. Bakit po? Mga allele genes po yan, mga kaibon. Yun dapat banggitin uli natin, no? Yung nakaraan, no? Mga vlog. Just 2 days ago lang yata yun. Aqua, blue 1 at blue 2, allele genes po sila. Lagay na natin dito para mas malinaw sa inyo. Aqua, B1, B2, allele genes. Allelic genes po yan sila. Okay? Ibig sabihin, located sila sa isang locus. Bagong technical term na naman. Pero ibig lang sabihin, iisa lang ang genetic address nila. Nasa iisang locus sila. Yun nga sabi ko, parang isang compound kasi kumbaga, ang genetic address nila, iisa lang. Okay? Pagka ganun po, pag sinabing allele genes, nagkakaroon po agad ng interaction pag pinagpares nyo sila. Iyon ang pinakamagandang dapat tandaan na ang operative term or ang operative word. Ang operative word po, mga kaibon, pag nagpares-pares o kinasan nyo ang aqua sa B1, aqua sa B2, ang B1 sa B2,
magkakaroon sila ng tig-isang karga, isang kargang aqua, isang kargang B1, isang kargang B1, isang kargang B2, isang kargang aqua, isang kargang B2. Tig-isa lang ang karga nila. Nabanggit natin to, balik-balikan niyo dun sa mga nakaraang vlog lang. Pero, dapat, di ba, pag recessive, yung pa, ulitin natin, ha, ang aqua B1 at B2, recessive po sila. Ayan, balik-balikan nyo lang yun, ha. Lagi ko sinasabi yan at meron tayong pinakitang mga basihan. Kinasa sila sa green, recessive sila. Hindi, pag isang aqua, hindi lalabas. Pag isang B1, hindi lalabas. Pero, pag kinasa mo yung aqua B1, magkakaroon ng isang aqua sa isang chromosome, B1 sa kabilang chromosome, agad-agad, nagkakaroon ng interaction. Nagmumukha ngang par-blue phenotype. At pag nagkaroon ng interaction, meaning, hindi na sila na-split kasi lumabas kagad, nakaporma kagad yung kanilang galawan. Nailabas kagad nila yung interaction nila sa itsura. 'Di ba? Kasi pag nai-split, 'di ba, hindi dapat lalabas split lutino, wala ka makitang lutino. Split sa blue, wala ka makitang blue. Split sa dilute, hindi mo makikita yung dilute. Split sa Dunfollow, hindi mo makikita yung Dunfollow. Split sa pale follow, hindi mo makikita yung pale follow kasi recessive eh. Pero dahil allele genes sila, yun, allele genes. Dahil isang genetic address o locus ang aqua B1 at B2, nagkakaroon agad ng agad-agad na interaction at lumalabas ka agad, lumalabas ka agad yung ganitong itsura or phenotype. Ganon din sa aqua blue 2 at ganon din sa blue 1, blue 2. Lumalabas ka agad sa anak. So, instead na recessive talaga sila, nagiging maladominant. Diba, nabanggit na natin to. Kaya, hindi mo pwedeng sabihin split B1, B2 kasi lumabas na kaagad. Hindi mo pwedeng sabihin split aqua blue 1 kasi lumabas na kaagad. Hindi mo pwedeng sabihin split aqua blue 2 kasi lumabas na kaagad. Ang pwede mo lang sabihin split aqua, split blue 2, or split blue 1. Hindi mo pwedeng sabihin split aqua blue 2, split par blue, yung ginagamit nyo nga laging split par blue o yung split blue 1, blue 2, hindi mo na pwedeng sabihin kasi lumabas kagad sa phenotype niya o sa itsura niya. Dahil nga, allele gene sila. Ayun. Again mga kaibon Again mga kaibon. Ayan, nililinaw natin. Hindi na po angkop na sasabihin yung split par blue. Kasi anong par blue siya in the first place? Dapat po, pag mag-ID po tayo mga kaibon, hindi po ito pilitan. Pero magiging consistent kayo at magiging logical ang pag-ID nyo at magiging accurate ang pag-ID nyo. Kung sasabihin nyo, anong klaseng par blue ba yun? Aqua ba yan? Turquoise ba yan? Aqua B1 ba yan? Aqua B2 ba yan? B1, B2? Diba? Ang daming par blue. Ang daming partial blue. Ayun po mga kaibon. Sana ngayon, i-practice nyo na po. Pag mag-ID po tayo ng ibon, yun na po, hindi na po split par blue. Or gagamitin nyo, di ba? Ang lagi sinasabi nyo, par blue OPA. Di ba? Yan ang mga ID madalas. Ngayon, ang tanong, anong par blue yun? B1, B2 ba yun? Aqua B1 ba yun? Aqua B2? Even aqua homozygote, paulit-ulit tayo, is par blue. Par blue din ang phenotype niya or partial blue. Pati po ang turquoise. Category po kasi. Ayun, naulit na naman natin. Siguro, by this time, nahuhuli nyo na. Mag-comment lang. Mag-clarify lang po. At gagawin natin yung mga squid ball method sa clarification nyo. Par blue or partial blue. Kategorya po iyon. Salamat! At laging tatandaan ang ating slogan, pag may basihan, legit ang paliwanagan. Hasta la vista.